FRB. Eto, balikan na ho natin. Pwede na ho natin makausap yung kaninang binabanggit at pinakita kong video, di ba? Yung nakasurvive ho dyan sa Lindol, sa Bogo, Cebu. Walang iba kundi Cebu City. Residente ho siya ng Cebu City, si J. Ford Maranga. J. Ford, good morning sa programang Kabayan, si Danny Buenafe. Good morning po, sir. Oo, maraming salamat sa oras ha. At alam Yes, ko, buti na lang at nakausap ka namin dahil napanood namin at marami nakapanood ng mga viewers natin dito sa pinadala mong video. Siguro habang nag-uusap tayo, may paipakita natin. Nasang mall ka? Noong nangyari yun? Mga anong oras? Nangyari po yung pangyayari, sir. Mga nasa 9:58 ata or 59 to 10:01 Okay. ng gabi. Okay. So saang mall 'yan? Anong bakit ilang kayo bakit kayo na-trap diyan? Oh. Sir, sa New Star po, na-trap po kasi kami, sir, kasi nasa food court kami. So kami yung last customer talaga. And then yan po, na-trap po kami kasi bumagsak yung ceiling, mga metal parings, reflex sa itaas ng ceiling. So that's why po. Yun nga, kaya nga. So marami ba kayo nasa food court ng mga time na yun? Parang may mga kasama ka na nandyan doon sa video. Yes po, yung kaibigan ko na kag-transaction ko sa online selling. So, at yung isang babae na nasa likod namin na sobrang layo pa niya para tumakbo sa kung saan kami nagtatago at that time, which is we are safe naman kasi nasa ibaba kami ng table na sobrang din tibay. Anong naramdaman mo? Sobra ba? Kasi 6.9 ang sabing magnitude. Talaga bang naramdaman nyo yung paggalaw, yung alam mo na, yung pagyanig? Sir, I think kasi naranasan ko na yung 7.2 nung bata ako. Okay. Na dito sa Bohol at Cebu. But sa ngayon, sir, parang mas feel ko yung lakas niya sa ngayon kasi nasa 4th floor kami. Nasa mall pa kami tapos nabagsakan pa kami ng mga metal parings, mga sa ceiling. So yun po, sir, hindi namin alam kung ano yung mafe-feel namin during that time kasi ang lakas talaga ng pagyanig at that time. And yun po, wala na kaming ibang naisip kundi i-save yung sarili namin. Kasi sabi mo mga ganung oras, di ba pasara na yung mall nun di ba alas 10? Tama, J. Ford? Yes po, kami yung last last customer kami. Kami yung last customer. Okay. So, ibig sabihin, nung nangyari ba to, bigla bang naputol ang kuryente? Meron bang mga, ibig sabihin? Kasi sabi mo, nag-collapse yung mga metal, doon, yung mga, kasi nakikita namin dito para bumagsak yung kisame. Yes, bumagsak talaga, sir. So, yan po yung exactly talaga yung nangyayari. Pero, hindi lang talaga namin na-take yung video talaga ng whole na, side namin, pero sobrang bagsak pa doon. Paano kayo nakalabas diyan? Paano? Hinanap kami ng mga guard. So guard ang naka-retrieve sa inyo o may mga dumating din ng mga paramedics? Wala naman nasugatan sa mga kasama mo o ikaw? Meron po. Yung kaibigan ko na lalaki, na sugatan po siya sa siko, and then yung isang babae na kasama din namin sa pangyayari doon, meron din siyang galos. Pero nung nakalabas na kayo, nakita mo doon sa labas? Ibig sabihin, marami ba na mga paramedics, mga ambulansya na mga tumulong agad? Nakita mo ba marami na sugatan? Doon lang sa mall na sa mall, sir, so far minimal lang naman yung mga nasugatan. And ang daming madami pong tao doon, para mga nasa 200 plus or mga 300 plus ganun. I see. So kunwari, how would you describe yung experience, J. Ford? Kasi talagang medyo nakakatakot yung pinagdaanan mo, J. Ford. Actually, sir, yung experience ko talaga is parang hindi namin alam kung after the Lindol is mabubuhay pa ba kami or hindi na, kasi wala kaming ibang pwedeng gawin doon kundi yun, magtago sa ilalim ng table. Kasi yun pinaka-safe part talaga na pwede naming pagtaguan. Kasi yun po, yung experience namin,
yung na-feel ko during that time, mas inuna ko yung yung safety namin. Hindi naman ako nagpapanik. Yun lang po, parang natakot lang kami sa sa buhay namin. Mga ilang minuto kayo ng ganyan, yung sitwasyon mo na talagang na-trap? Parang mga sir, hindi ko parang nasa 5 minutes or 5 to 10 minutes ata kami nagtatakot. Matagal din yun, ha? Matagal din, ha? Sir. So, Yes, ano yan? Complete na madilim yung lugar sa ilalim? Hindi naman sir, hindi naman nag-collapse yung yung ilaw. So, mas clear namin yung yung daan papunta palabas sa exit. So, yun sir, so far naman sir, medyo natagalan kasi kami lumabas dahil hindi ko sila pinalabas sir kasi meron pang mga aftershocks na pangyayari kasi Ayun na at nga. that time. So, that's why po, parang safety na lang din sa amin. For now ba, wala ka nang nararamdaman as we speak now? Mga aftershocks ngayon dyan, nararamdaman kayo? Kanina daw, mga 7 a.m., meron daw 4.4 magnitude na aftershock sa meron pa rin, ha? Cebu. Yes po. Teka, J4, ikaw ba may pamilya? Sir, I'm just 21 years old, sir. 21 lang. Estudyante pa lang pa ako, college. Okay, so yung mga kasama mo kanina, ano to, mga barkada o paano to? Yung Mga katrabaho yung mo? isa, kaibigan ko, online seller din, and then yung yung isa naman yung babae, parang mayroon siyang anak ata kasi nagkausap kami kung kumusta kami sa isa-isa, ganun. And then, so far, okay naman daw siya. Pero lang galos is po. Pero diyan ba sa kung saan ka ngayon, kasi may mga areas daw na walang kuryente. Diyan ba sa lugar mo meron na? So far dito sa Cebu City, okay naman yung kuryente. I think doon sa norte, which is sa Bugo, Bantayan, ganun po. Okay naman. Pero may mga anong feedback ninyo? Meron mga namatay J Ford So Yes po, nababalitaan mo ba? Yes po, ang dami. Yung masasabi ko lang talaga sir is wala, hindi natin talaga pag-aari yung yung buhay natin. Kaya ng Panginoon na kunin yung in just one. Tama, oo. Kaya nga, buti, maswerte ka. Pero J Ford, sabi mo yung area na yan, yung kuha mo na yan, dun sa mga food court area, di ba? Yes po, food court pero overall, nasa 4th floor ka di medyo nasa mataas. Yung yung entire complex, yung mall na sinasabi mo, grabe ba ang tama yan? Medyo may mga ibang area na talaga ding bumagsak din, yung mga let's say kisame? Yes po, sabi mga nakausap namin sir is yung yung casino bumagsak yung ganun? yung kanilang ceiling din and then yung kisame nila and then yung chandelier ng mall ng hotel ng mall. So yun po. I see. Bali yung mall na yan, gaano kalayo sa tinitirhan mo? So far sir, lang, hindi naman siya gaano kalayo, parang nasa 5 to 10 minutes lang away sa bahay namin. Pero naramdaman mo ba nung lumabas ka yung mga kalye at mga poste? Kamusta? Kasi malakas yung 6.9. May mga nakita ka ba mga istruktura na talagang bumagsak din or talagang naapektuhan ng lindol? So far sir, dito sa sa dinaanan ko sir nung kagabi is wala akong nakita nga bumagsak. Kasi after dong lindol, bagyo din bagyo din ata yun and then sobrang lakas ng tapos baha. So parang sa norte talaga sir yung pinaka pinsala yung mga kalsada, yung mga puste. I see. Pero itong anong nangyari itong lindol, J Ford, ano bang lagay ng panahon no? Maulan ba diyan sa Cebu? Yes po, no, after nung nung mga nasa 12 AM na. Yes. Nung pinalabas pinauwi na kami. Yun po, doon po na bumuhos yung ulan at nagbaha. Umulan pa pagkatapos yung malakas na ulan. Yes po, sobrang lakas no. Yes po. I see. Okay. So ngayon may mga pagbaha pa, ganun. Anong nangyari pa? Sa ngayon okay naman, medyo mainit na. Okay. Nako, maraming salamat J Ford for sharing that horrible story, pero at least narinig ng mga kababayan natin
At least ikaw yung nagbigay ng 'di ba? Kahit papaano yung naging karanasan mo kagabi, naka-survive ka diyan sa napakadelikado na na-trap ka sa mall diyan sa Cebu City. Thank you, J. Ford. Thank you, sir. Okay, yan ho si J. Ford Maranga, residente ho sa Cebu City na